Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito naman po muli ang inyong Kuya Bong para sa ating programang Mga Pangakong Hindi Nabibigo. No? Ating po binabati ang ating po mga listeners dyan sa Alicia, sa Tirad View, Santiago, Isabela, sa Ilocos Sur, Mabuhay Oriental Mindoro, Dipakulaw at Baler. No? At saan pa mga saan man kayo dako ngayon, lalong-lalo na dito po sa Manila. Amin po kayong binabati ng isang magandang umaga. Kung kayo man ay nagda-drive, kayo man ay nagtatrabaho na o kaya nasa bahay, no? Huwag niyo pong ilipat yang ating pong mga talapihitan sa inyong mga radyo. Kayo po ay nakikinig sa AWR 89.1 FM. Yan, at tayo po ay patuloy na pumupuri sa pangalan ng ating Panginoon. Ano po ba ang mga karaniwang hinaing ng mga tao ngayon? Yan. Paano na ang buhay kung wala ka na? Oo, talaga. Parang awit po ito, no? Ano pa ang gagawin natin kung yung mahal sa buhay natin ay wala na? Yan. At saan ako kukuha ng lakas? No? Yan ang mga hinaing kapag pumanaw ang ating mahal sa buhay. Paano maaalis ang sakit sa aking dibdib? At sino na ang maaaring tumulong sa akin? Yan po ang ilan sa mga katanungan kapagka tayo po ay namatayan o kaya ay pumanaw ang ating pong mahal sa buhay. Kaya naman ang ating focus ngayon ay kung kayo man ay may kawalan sa inyong buhay at gusto niyo maging maayos, no? Sa umagang ito, ating pong tutunghayan ang mga pangako ng ating Panginoon sa banal na kasulatan. At magbibigay tayo ng mga pag-asa sa ating pong buhay. Kaya huwag kayong aalis, no? At tayo ay patuloy na mag-aaral dito sa ating programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Yan. Ang focus po natin ngayon sa umagang ito ay coping with grief and loss, no? Paano tayo haharap sa kalungkutan at sa pagkawala ng ating mahal sa buhay? Ano po ba dapat ang ating pong gagawin? Minsan talagang mawawalan tayo ng pag-asa, no? Minsan tayo ay talagang hindi na natin alam kung anong mangyayari sa kinabukasan at kung ano yung ating pong gagawin. Now, tingnan po natin sa Psalm 34:18. So, kung meron kayong mga notebook na po dyan na lagi ninyong handa tuwing umaga sa ating pong programa, ay kunin niyo na po muli, no? At kunin niyo yung inyong mga ballpens at isulat po natin yung mga pag-asa, mga pangako na binibigay po sa atin mula sa banal na kasulatan. No, kaya ito naman Psalm 34:18. Maaari niyo po itong reviewin mamaya. Isulat niyo lang yung teksto. Ang sabi po dito, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." No? Ang ating Panginoon po, mga kaibigan, ay malapit doon sa mga bagbag ang puso, no? At inililigtas niya ang mga nasisiraan ng loob. Napakagandang pag-asa ito. Napakagandang pangako ito ng ating Panginoon mismo ay lumalapit doon sa mga tao na sila po ay bagbag ang puso, broken-hearted, at sila ay inililigtas. Kung kayo man ay nasisiraan ng loob, ay inililigtas kayo ng ating Panginoon. Okay? Kaya naman, yung acronym po natin ngayon, isulat na po natin, HEAL. HEAL. No? Ibig sabihin, tayo ay pinapagaling. Although mahaba masyado yung pinapagaling o kagalingan. Sa English po ay heal. HEAL. Ibig sabihin, hope, express, abide, and look forward. No? So yan po ang ating pong pagtutuunan ng pansin ngayon, no, sa ating pong programang Mga Pangako Di Nabibigo. So H muna po tayo. H, hold on to God's promises. No, yan napakaganda. Na ito po rin naman ang pinupunto ng ating pong programa na ito, no, dahil sa kailangan natin panghawakan ang mga pangako ng ating Panginoong Diyos dahil hindi po ito nabibigo. Ang kalungkutan po ay maaaring yung nararamdaman po natin ito. Minsan talagang labis ang ating pong pakiramdam
sa mga kalungkutan. Ngunit ang pangako ng ating Panginoong Diyos ay nagpapaalala sa atin na siya ay kasama natin, 'no? Nag-aalok sa atin ng kaaliwan at pag-asa para po sa hinaharap. Kaya naman 'no, kailangan panghawakan po natin. Hold on to God's promises. Yan po yung H. Sa Revelation 21:4, eto po ang sabi, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, no more mourning, or crying or pain, for the old order of things has passed away. Ang ganda mo pangako. Kailangan po natin isulat ito. Revelation 21:4. No? Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Kung tayo man ay nawalan ng mahal sa buhay, dito sa Revelation, no, papahirin na ating Panginoon ang mga luha sa mata natin dahil hindi na magkakaroon ng kamatayan o ng pagdadalamhati o ng pag-iyak o pasakit sapagkat ang lumang ayos ng mga bagay ay lumipas na. Now, ito po ay iprinamis ng ating Panginoon, no, sa kanyang pagbabalik ay wala na po, wala nang pag-iyak. Wala na po tayo na pagdadalamhati, wala na po tayong mararamdaman na sakit dahil lahat ng mga nararamdaman natin ngayon, mawawala na po yan kapag dumating ang ating Panginoon. So ito po yung pangako. No? Kung kayo man ay nagdadalamhati, wag po tayong mawalan ng pag-asa sapagkat may pangako ang ating Panginoon na siya po muli ay babalik. At kung nararanasan nyo yung pag-iyak ngayon, no, sa darating na panahon, wala na pong pag-iyak dahil ang ating Panginoon ay papawiin niya yung ating pong mga luha. Sa Isaiah 41:10, ito naman po ang sabi, So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. No, napakagandang pangako ito ng ating Panginoon. Isaiah 41:10. Kaya huwag kang matakot sapagkat ako ay sumasa iyo. Now, hindi lang po sinabi dito na huwag kang matakot na bahala ka sa buhay mo. No? Tatagan mo yung buhay mo, huwag kang matakot. Ang sabi po dito, huwag kang matakot sapagkat ako ay sumasa iyo. Ang ating Panginoon ay kasama natin. Sinabi niya sa atin, huwag tayong matakot. Huwag tayo daw manglupaypay. Yan po ang sabi. Sapagkat ako ay iyong Diyos. Hindi lang po sinabi ng ating Panginoon na sumasa atin ng ating Panginoong Diyos. Huwag din tayo manlupaypay dahil siya ay Diyos. At ang kanyang gagawin, papalakasin kita, ang sabi niya. At tutulungan. At itataguyod. No? Hindi lang basta itataguyod. Hahawakan tayo natin, Panginoon, ng kanyang matuwid na kamay. Mga kapatid, mga kaibigan, hindi po tayo mag-iisa sa pagharap ng mga kalungkutan na nararanasan po natin. Dahil ang ating Panginoon ay kasama natin. Sabi niya, huwag kang manlupaypay. Bakit ka huwag manlupaypay? Sapagkat ako ang iyong Diyos. Huwag kang manlupaypay sapagkat ikay papalakasin ko. Huwag kang manlupaypay, huwag kang malungkot sapagkat tutulungan kita, itataguyod kita ng aking matuwid na kamay. Ang gandang pangako ito, no? Tayo po ba'y malulungkot pa kung ganyan ang pangako sa atin ng ating Panginoon na huwag tayong matakot? Panghawakan po natin itong pangako na ito. Isulat po natin ito at memoryahin natin. Kung kayo man ay nalulungkot, lagi ninyong alalahanin, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Uluhin po natin. I-memorize po natin. Dahil dumadating talaga ang kalungkutan sa ating pong buhay. Minsan, bigla na lang, no? Maiisip natin ang mga bagay-bagay sa mundong ito dahil tayo ay malulungkot. Kapag dumadating po ang ganyang mga pangyayari sa buhay, let us
always remember Isaiah 41:10 na sinabi natin, Panginoon, do not fear. Now, sabi naman ni Thomas More, earth has no sorrow that heaven cannot heal. Oh, napakaganda po, no? Ang lupa daw po, ang mga bagay dito sa mundo ay walang kalungkutan na hindi pagagalingin ng langit. Kaya nga, kung kayo man ay malungkot, huwag kayong mag-alala. Papagalingin ito ng langit. Papagalingin ito ng ating Panginoon. Sabi naman ni Jose Harris, tears shed for another person are not a sign of weakness. They are a sign of a pure heart. Oh, kapag tayo daw po umiiyak dahil sa ibang tao, hindi daw po ito kahinaan. Ito po ay tanda ng isang dalisay na puso. No? Kaya wag niyong pipigilan kung kayo man ay naluluha dahil sa ibang mga tao. No? Ito ay sign na pure na dalisay ang ating mga puso. Okay? So yan po, no, yung H, hold on to God's promises. Ang sunod po ay E, doon sa word natin na heal. Sabi po dito, express your emotions to God and others. No? Ipahayag po natin ang ating pong emosyon sa ating Panginoon at sa iba rin. No? Mahalaga na kilala natin ang kalungkutan. Alam natin na meron tayong kalungkutan. Huwag po natin daw pigilan ang ating pong emosyon. Ibahagi po natin ang ating pong damdamin sa ating Panginoong Diyos. At ibahagi rin naman natin ito doon sa mga pinagkakatiwalaan nating mga tao. No? Na pahintulutan natin sila na makinig. At ito po ay makapagpapasimula ng kagalingan po natin. Kaya nga napaka-importante, express your emotions to God and to others as well. Sa Matthew 5:4, ito po ang sabi, blessed are those who mourn, for they will be comforted. No, napakaganda. Mapalad, no? Mapapalad daw po ang mga nagdadalamhati sapagkat sila'y aaliwin. No? Kayo po ba ay nagdadalamhati? Mapalad po kayo sapagkat ang Panginoong Diyos ang aaliw sa inyo. Sabi naman sa 1 Peter 5:7, cast all your anxieties on Him because He cares for you. Oh, ilagak po natin. Sabi sa 1 Pedro 5:7, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Wag po tayong magdalawang isip na ibigay sa ating Panginoon ang ating pong kabalisahan, yung anxiety natin. Hindi po kasi tayo itataboy ng ating Panginoon. Bakit? Because siya po ay nagmamalasakit sa atin. Mahal tayo ng ating Panginoon. Sabi ni Rabbi R. Grolman, grief share is grief diminished, no? Yung kalungkutan daw po na ibinabahagi ay kalungkutan ito na ay nababawasan. Kapag yung kalungkutan natin ay binabahagi po natin, nababawasan po yung kalungkutan natin. Ang sabi naman ni William Shakespeare, give sorrow words. The grief that does not speak knits up or wroth heart and bids it break. Talaga po, no? Nagbibigay ng kalungkutan sa mga salita. Nag-uudyok po ito ng pagbibigay sa atin na ito po ay nasisira. No? Kapag tayo po ay nagbabahagi ng ating pong mga salita. Okay? Ang ating pong mga nararamdaman, ito po ay nawawasak. No? Nawawasak po ito at nagiging maayos ang ating pong buhay at nagiging payapa. Okay? So ito po, kailangan po na express po natin yung ating pong emotions
sa iba. Minsan nahihiya tayo 'no, natatakot tayo. Yun pala, yung ibang mga tao na nakakakita sa atin na tayo po ay nalulungkot, hinihintay lang tayo ay mag-open up 'no. Minsan po pala ay, sila po ay ayaw naman makipag-ano, parang parang uraritin, tama ba? Eh, talagang kulitin ka na, "Oh, ano ba sabihin mo naman sa akin." Ayaw naman po nila na gano'n. Dahil merong mga tao na tayo po ay 'pag malalim ang ating iniisip o talagang matindi ang ating kalungkutan, gusto natin mapag-isa. Pero alam niyo po, hindi niyo kailangan na kayo ay maging mapag-isa kapag kayo ay nalulungkot. Hindi niyo kailangan na kayo ay, magmukmok o dibdibin ninyo sa inyong sarili ang mga bagay-bagay, kundi kailangan po natin na i-share ito sa iba na naghihintay lang naman pala sila na tayo po ay mag-open up. Kaya napakaimportante 'no. Yung sinabi dito, letter E, express your emotions to God. Una sa lahat ay sabihin natin sa ating Panginoon yung ating nararamdaman at sabihin rin naman natin sa iba. Lalong-lalo na sa ating pong mga kaibigan, sa malalapit sa ating pong mga puso na pinagkakatiwalaan natin. Okay? Ang sunod po doon sa hill ay A, abide in God's presence. No? Kailangan po tayo manatili sa presensya ng ating Panginoon. Yun. Ang pagpapagaling ay nagmumula sa paggugol po ng oras sa presensya ng ating Panginoon, no? Sa pamamagitan po ng pananalangin, ng pagsamba, at lalong-lalo na sa pagsasaliksik ng kanyang banal na salita. Siya po ay nagbibigay ng lakas at kapayapaan na hindi po natin matarok, no? Minsan talagang malalim ang kapayapaan na binibigay sa atin ng ating Panginoon. At tayo lamang ang hinihintay ng ating Panginoon na mag-open up sa Kanya. Kaya naman, hindi lang po dapat nating i-open sa ating Panginoon o sabihin sa ating Panginoon yung ating pong nararanasan at nararamdaman. Kailangan rin naman tayo ay manatili sa ating Panginoon. Dahil kapag tayo ay kasama niya, yung kapayapaan natin na minimithi ay makakamit po natin. Dahil siya ang kapayapaan natin. Siya ang sandigan natin. 'Di ba po meron tayong mga lugar, no, na pinupuntahan kung saan nakakaranas tayo ng peace of mind, no? Gano'n din po sa atin kapag tayo ay nasa ating Panginoon, kapag tayo ay lumalapit sa ating Panginoon, kapag tayo po ay nananatili sa presensya ng ating Panginoon, nagkakaroon tayo ng peace of mind. Kaya naman tayo po ay lumapit sa Kanya. Dahil ang pangako niya sa John 14:27, no, isulat po natin, "Peace I live with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled. Do not be afraid." No? Oh, ang kapayapaan ay iniiwan sa atin ng ating Panginoon. Ang kapayapaan ay ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Hindi katulad nung kapayapaan na binibigay ng mundo. No? Ano pa yung kapayapaan na binibigay ng mundo? Wala pong kapayapaan. Dahil kahit ikaw ay maraming guards, kahit pa marami kang CCTV, no? Kahit marami kang mga aso sa paligid mo, hindi ka rin magkakaroon ng kapayapaan. Sapagkat alam mo, maaari pa rin na sila ay pumasok sa bahay ninyo, no? Nang hindi mo malalaman. Pero ang ating Panginoon, kapag siya ang nagbigay sa atin ng kapayapaan, no? Hindi tayo matatakot, hindi mababagabag ang ating pong mga puso sapagkat siya ang may kapangyarihan na nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Okay? Sabi naman sa Philippians 4:6-7, "Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving present your request to God. And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Oh, napakaganda po, no? Philippians 4:6-8. Huwag daw po tayong mabalisa.
sa anumang bagay, kundi sa bawat sitwasyon sa pamamagitan po ng ano daw, panalangin at pakiusap na meron pong pasasalamat ay iharap po natin ang ating pong mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos. At yung kapayapaan ng ating Panginoong Diyos na higit sa lahat ng anumang pang-unawa, no, hindi po natin maintindihan yung kapayapaan minsan. Akala natin yung kapayapaan ay basta lang payapa. Pero alam niyo, mayroong mga pagkakataon na kapag kayo po ay talagang namomroblema, kahit pa parang nag-pray ka na ngayon, minsan pumapasok pa rin sa isipan mo, no, yung pagkabalisa. Kaya nga napakaimportante na manatili tayo sa ating Panginoong Diyos, no? Tayo po ay patuloy na humawak sa ating Panginoong Diyos dahil ang pangako ng ating Panginoon, kung tutuloy-tuloy po natin ang pagbasa, no? Ang ang kanyang pangako ng ating pong puso ay kanyang babantayan at tayo ay mananatili sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman lagi po tayong manalangin. Ibigay po natin ang ating pong petition, ang ating pong kahilingan sa ating Panginoon, yung pakiusap natin sa ating Panginoong Diyos na meron pong pasasalamat. Dahil ang ating Panginoon ay patuloy na iingatan po tayo. Tayo ay sasamahan ng ating Panginoon sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo. Si Liza turned cursed. Cursed. Yan. Medyo mahirap i-pronounce, no? Liza cursed. Ay, sabi po niya, when life is hard and we are tempted to despair, we can run to the one who gives us rest. Ang ganda po, no? Kapag ang buhay daw po ay mahirap, no, ay tayo po ay natutokso na mawala ng pag-asa, maaari daw po tayong tumakbo sa isa na nagbibigay sa atin ng kapahingahan. Sino yung kapahingahan? Ang ating Panginoong Diyos ang nagbibigay ng kapahingahan. Ang sabi pa ng isang sulat, hindi po alam kung sino, no, hindi po kilala. Sabi po dito, God never allows pain without purpose. Hindi daw po pinapahintulutan ng ating Panginoong Diyos ang sakit ng walang layunin. Kaya kailangan natin tanong sa ating Panginoon, Panginoon, ano ba yung purpose ng mga problema na ito sa buhay ko? At alam nyo, kapag ganyan ang tanong natin, ibinibigay sa atin ang ating Panginoon sagot. Pinapaalam niya sa atin kung bakit kailangan ang mga bagay na ganyan. At nagiging matatag tayo sa ating pong pananampalataya. Nagiging malakas ang pagtitiwala natin sa Kanya. At ang pinaka-last doon po sa ating acronym na HEAL, look forward with faith. Umasa daw po tayo na may pananampalataya. Okay? Kahit pa tayo ay nawalan, kahit pa parang madilim ang kinabukasan natin, no? Tayo po ay maglakbay, no, kasama ang ating Panginoon. Kahit tayo ay malungkot, sumulong po tayo, no, na may pananampalataya. Dahil ang pag-ibig ng ating Panginoon, ang plano ng ating Panginoon ay patuloy na magpapatuloy sa ating pong buhay. Sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Ito ay napakaganda pong pangako ito ng ating Panginoon. No? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Jeremiah 29:11. Ito po ay kailangan po natin i-memorize, no? Dahil binabanggit po dito na alam ng ating Panginoon ang kanyang plano para po sa bawat isa sa atin. Ito pong plano na ito ay plano na tayo ay paunlarin at hindi po tayo mapahamak. Plano na tayo po ay bigyan ng pag-asa at kinabukasan. Sabi naman sa awit, sa Psalm 35, weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. Malungkot man tayo, umiiyak man tayo, may pangako ang ating Panginoon dahil sa kinabukasan, no? Ang kinabukasan ay magiging masaya, no?
dahil sa nasa atin ng ating Panginoon. Sabi sa isang quotation, grief is not a sign of weakness, nor a lack of faith. It is the price of love. No? Tayo ay binigyan ng ating Panginoon ng pagmamahal na yubay siya sa cross ng Kalbaryo upang tayo po ay iligtas. Si Kenji Miyazawa, sabi niya, we must embrace pain and burn it as fuel for our journey. No? Bagaman tayo ay malungkot, tayo ay magtiwala sa ating Panginoon, sa ating pong paglalakbay. Okay? So yan po ang ating pong acronym na HEAL. Ano ba yung HEAL? H, hold on to God's promises. Okay? E, express your emotions to God and others. A, abide in God's presence. And L, look forward with faith. Alam niyo po, sa ating buhay, no, may mga pangarap po tayo. At minsan, dumarating ang kalungkutan, dumarating ang kawalan. No? At ito po ay talagang hindi po natin maiwasan. Pero kailangan, no, sa ating pong paggaling ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos. Kapag tayo po ay humawak sa kanyang mga pangako, kapag ating pong ipinahayag ang ating pong damdamin, kapag tayo po ay nanatili sa presensya ng ating Panginoon at umasa tayo na may pananampalataya, no? Tayo po ay makakatagpo ng kaaliwan at panibagong pag-asa. So kung ikaw man, kapatid, kung ikaw man, kaibigan ay nagdadalamhati, no? Hindi po tayo nag-iisa. Ang Panginoong Diyos ay malapit sa atin. Handa po tayong pagalingin sa ating pong pagdurusa. Handa tayong aliwin sa lahat ng mga bagay at pagkakataon. Magtiwala po tayo sa Kanya. Manalig po tayo sa Kanyang mga salita. At hayaan natin siya na akayin tayo sa kapayapaan. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na nasa mga langit ka, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami na bagaman kami ay nakakaranas ng kalungkutan, nandyan kayo, patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa amin. Kaya naman, amin pong hiling, samahan po kaming palagi at kayo po, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa amin ng pagpapala at kayo, Panginoon, ang magbigay sa amin ng kagalingan. Maraming po salamat sa pagdinig sa aming mga dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan na kayo ay patuloy na sumusubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Akin po kayong inanyayahan muli sa ating pong pagpapatuloy ng programa natin sa ating mga series ay ating pong subaybayan sa araw-araw. Ito po si Kuya Bong at binabati namin kayo ng isang magandang umaga. God bless po sa inyong lahat.